mo sa hukuman. Pag hindi mo dinaan yan at sinuko mo, yan ay labag sa saligang batas, unconstitutional, constitutionally infirm. Kaya sabi ko, huwag tayong pumayag na tayo'y binubuli, tayo'y pinasasailalim sa kapangyarihan ng isang dayuhan na walang jurisdiction, walang kapangyarihan dito sa bansa sapagkat ito'y insulto sa atin, ito'y pagsampal sa mukha natin. Pag-usapan ng inyong column sa The Manila Times, itong pinamagataang Is it in the interest of justice? Ayan. So, babasahin ko po muna ba ang paragraph, attorney? Sige, tatlong paragraph. Okay. So, the nagging and vexing legal issue of whether or not the government, particularly the president as the head of the executive department, can affect the arrest, detention, rendition, or surrender of a Filipino citizen to the International Criminal Court, or ICC, pursuant to a warrant of arrest issued by it, as in the previous case of former President Rodrigo Duterte, and in the present situation of Senator Ronald Bato de la Rosa, has been swirling for the last 14 months and birthed diametrical opinions on the members of the bar. It is amusing to hear former jurists who are otherwise knowledgeable in constitutional law giving biased opinions on the matter just because they dislike Duterte and De La Rosa. Non-lawyer members of the upper and lower houses of Congress cannot stop themselves from spreading their ignorance on the legal subject. The Office of the President, the Department of Justice, and the Office of the Solicitor General uniformly invoke Section 17 of Republic Act 9851, otherwise known as Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity, to justify the prior arrest of Duterte and surrender to the ICC at The Hague, as well as the present attempt at arresting Senator Bato pursuant to an ICC-issued warrant of arrest as lawful. Ayan po. Tingin ka na dyan. Ang sabi po natin sa column natin ngayong araw na ito, yung legal issue o yung paksain sa tanong na meron bang kapangyarihan ng pamahalaan o ang presidente in particular na mag-aresto, mag-detini, mag-surrender ang isang mamamayang Pilipino na inaakusahan ng krimen na ng crime against humanity sa International Criminal. Ayun, 14 na nakakaraan, 14 na buwan na nakakaraan. Eh hindi ko nasasagot dahil hanggang ngayon, ang mataas na hukuman ng Korte Suprema ay hindi pa na-resolve yung mga petisyon na inahihain sa Suprema. At yan ay hanggang ngayon nakabindin. Kaya itong gobyerno naman natin, dahil wala pang resolution, ginawa nila kay Presidente Duterte noon ay ginagawa na naman kay Senador Bato. At pag tinatanong nyo ang gobyerno at ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng arrest warrant na inilabas ng ICC kay Presidente Duterte at ngayon ay kay Senador Bato, ang palaging pinagsasangkalan nila ng kanilang batayang legal ay ang Republic Act 9851. Yan po ang batas kung saan ang krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity like genocide, mass murder, war of aggression, crime against humanity, ihain dito sa ating bansa. At sa ilalim ng Republic Act 9851, particular na yung Section 17, nagbibigay ito ng kapangyarihan sa pamahalaan
na meron siyang option. Pwede siyang mamili na idemanda ang nagkamit ng krimen sa ilalim ng Republic Act 9851 o kaya naman kung meron lang nag-iimbestigahan isang International Criminal Court sa ngalan at sa ikabubuti ng katarungan, pwede ho itong surrender ang taong nakademanda na iniimbestigahan na nila o kaya naman i-extradite. Ano ang palagi nilang ginagawang patayang legal sa kanilang pagsusurrender. Yan ang kanilang ginawang patayang legal. Ang sinurrender nila, si Presidente Duterte. Ngayon, siguro po basahin natin yung mismong particular na provision ng pamahalaan, pati na ng mga ibang abogado. At tayo nga ho ina-amuse pag naririnig natin yung mga dating justice ng Korte Suprema, mga marunong naman sa batas, kaya lang, pag nagbibigay ng opinyon kaugnay dito sa Section 17951, iba ang binibigay nilang interpretasyon kahit na alam nilang yung kanilang interpretasyon. Ang dahilan ay kasi ayaw nila kay Duterte, ayaw nila kay Presidente Duterte, ayaw nila kay yung mga opinion nila palaging pakontra. Basahin mo nga yung basahin mo yung provision na siyang nagiging legal basis ng gobyerno. Yes, Attorney. Section 17 of RA 9851 is quoted hereunder. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable laws or treaties. Ayan po. Sige, tuloy mo pa. Despite several petitions pending before the Supreme Court on such constitutional issue and other related matters, the same remains unresolved. The delayed resolution by the body mandated by the Constitution for an authoritative and final ruling has emboldened the executive branch to pursue recklessly its insatiable obsession to violate the constitutional rights of the critics of the administration's policies and strip the liberty of another political ally of Duterte and put them together in the ICC detention facility and languish there indefinitely. The aforementioned government offices argue that the circumstances surrounding the arrest of Duterte, as well as the impending arrest of De La Rosa, fall squarely within Section 17 of RA 9851. They point out that since Duterte and De La Rosa have been investigated and are being prosecuted by the ICC for crimes against humanity, the government therefore has the authority to enforce the warrant of arrest issued against the two and surrender them to the ICC pursuant to Section 17 of RA 9851. At tuloy na po, Attorney. Sige, tuloy mo na. The fallacy of such an argument is glaring by a careful reading of the aforementioned provision. The government and other adversarial advocates are utterly oblivious of the conditions imposed by the said Section 17. The phrase "in the interest of justice" that precedes the grant of authority to the government to surrender or extradite suspected or accused persons of crimes against humanity is a sine qua non for the exercise of such authority. In other words, the option to surrender or to extradite those persons described can be made only if such action is in the interest of justice. The phrase "in the interest of justice" is a legal principle that encapsulates fairness,
equity, and moral uprightness or moral rightness. Then, ito ang mga tanong, attorney. Is it in the interest of justice to surrender a Filipino citizen committing a crime against humanity against another Filipino citizen committed on Philippine soil to a foreign tribunal? Is it in the interest of justice to subvert our judicial and legal systems and substitute it with that of a foreign institution? Is it in the interest of justice to surrender our sovereignty and territorial integrity to an international court that has already lost its jurisdiction over the Philippines following the latter's effective withdrawal? Is it in the interest of justice to allow a foreign entity to assault on our independence as a nation by imposing its jurisdiction and authority over us? Obviously, the answer to all of those questions is a resounding no. Ayun, attorney. Ang sinasabi po natin dyan, ang nakalagay sa Section 17, 9851, na binasa ko kanina, sa Pilipino, wikang Pilipino, sinasabi doon, sa ikabubuti o sa ngalan ng katarungan, ang pamahalaan ay maaaring magsuko o mag-extradite ng isang nakademanda sa crime against humanity na nasimulan ng imbestigahan o inuusig na ang akusado ng International Criminal Court o anumang at sa ngayon doon sa provision, ito ay patutupad na naaayon sa extradition treaty o sa applicable related laws. O kaya, ang nakakalimutan kasi ng mga sumusulong ng pamahalaan ay merong kapangyarihan na magsupo ng isang mamamayang Pilipino na nagkabit ng krimen laban sa sangkatauhan. Ay ang provision na yan. Alam po rin yung batas na yan. Yung Act on Crime Committed Internationally. Kasi yung ICC, meron silang mga krimen doon. Yung apat na tinatawag na crime against humanity, like genocide, crime against humanity, war of aggression. Ito, dito sa ating batas, ang Republic Act 9859, bago pa ho ba treaty saan tayo ay meron na ho tayong ganong batas. Ang problema, dahil nga sinabi ko sa inyo, yung mga kontra kay Duterte, ginagamit nila yung provision na hindi nila binibigyan ng kahulugan. At hindi ginagamit yung kabuuhan. Pinipili lamang nila yung provision na papabor sa kanilang posisyon. Ano ang ginagamit nila? Ginagamit lang ho nila na pag ang isang international court ay nasimulan ng imbestigahan at usigin ng isang akusado na nag-commit ng crime against humanity, ay maaari ang pamahalaan na isuko na lamang ang akusado sa halip na dito sa ating bansa usigin. Yan ang ginagamit nila. Kung yun lang ang gagamitin nila, tama nga naman sila. Pero ang problema ko, hindi yun Hindi naman yun ang kabuuan. Meron ng kulatilya. May mga kondisyon bago mo ipatupad. Ano? Yung unang mga katagalamang, nakalagay na in the interest of justice.
Ibig sabihin, kung ikabarungan ang isang akusado ay pwede mo isuko kung naimbestigahan na ng International Criminal Court doon sa kanyang nasasakdal na isakdal na criminal against humanity. Madaling sabi, meron ng kondisyon, dalawang kondisyon yung in the interest of justice, kung ikabubuti ng katarungan, at yung pangalawa, yung nasa ulihan, na pwede mong isurrender o isuko, pero ito'y sang-ayon sa batas ng extradition at iba pang batas na ugnay dito. O madaling sabi, there are two conditions. In the interest of justice, tapos yung pangalawa, kailangan yung pagsuko mo ay naaayon sa batas at sa extradition law. Ang tanong mo ngayon, kaya sabi ko dyan, is it in the interest of justice that you surrender a Filipino citizen committing a crime against humanity against a fellow Filipino citizen to the International Criminal Court? Baka kabuti mo ba sa ngalan ng katarungan na magsuko tayo ng isang mamamayang Pilipino na nagkamit ng krimen laban sa kapwa niya Pilipino at dito ginawa sa Pilipinas. At isusuko natin, aarestin, tatapon natin sa International Criminal Court. Is it also in the interest of justice na itong pagsuko natin ay makakatulong ba o makakasira sa ating integridad bilang isang bansang malaya? Ito ba sa ngalan ng katarungan? Makasisira ba ito sa ating territorial integrity dahil tayo ay malaya, meron tayong sistemang legal na sarili? Kaya ayaw natin gamitin, ang gusto natin gamitin ay yung batas ng mga dayuhan. Makabubuti mo ba sa ngalan ng katarungan na isuko natin ang ating soberentiya sa kanila? Yan ang mga tanong. Kasi, ang sagot doon sa mga katanungan na yun ay hindi. It is not in the interest of justice. So, madaling sabi, yung kapangyarihan na magsuko ay hindi mo pa maaaring gawin, ipatupad, sapagkat hindi ho nauungkol sa ikabubuti ng katarungan. It is not in the interest of justice to apply the provision granting the government to surrender or to extradite. Maliban pa dyan, yun nga sa huli, ang sinasabi, kung gagawin mo yun, kailangan in accordance with law. Eto. Ano mo bang ibig sabihin? Alam po ninyo, yung mga nagsasabi, batas yan sundin natin batas. Oo nga, batas, pero may mga kondisyon. At bakit may mga kondisyon? Sapagkat, there are two conditions imposed in that provision of Section 179851 because the surrender of a Filipino, and for that matter, a national residing in the Philippines, cannot be made without following and complying with the due process clause of the Constitution. Ang Pilipino, sa isang dayuhang hukuman, hanggat hindi mo pinatutupad ang napakahalagang provision ng saligang batas. Ano yun? Nakalagay sa saligang batas, walang mamamayan
dayuhan man o mamamayang Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas, na maaari mong tanggalan ng buhay, ng kalayaan, ng ari-arian. O ilagay natin doon sa kalayaan lang. Walang mamamayan na kailan na maaari mong tanggalan ng kalayaan na hindi dumaraan without due process of law. Ay hindi dumaraan sa isang kaparaanan ng batas kung saan ay bibigyan mo siya ng pagkakataon, malaman niya ang akusasyon sa kanya, bigyan mo siya ng karapatan na pagtanggol ang kanyang sarili, ng kanyang abogado, at ikumpronta mo ang nag-aakusa sa iyo, ipasailalim mo sa cross-examination at magpresenta ka ng ebidensya upang sirain ang akusasyon laban sa iyo. Yan ang kaparaanan ng batas, yun ang tinatawag na due process. Mga nagsasabi, nakakalimutan nila na napakahalaga na iugnay nila yung Section 1748 or Section 179851 doon po sa provision sa Bill of Rights that no person shall be deprived of liberty without due process of law. Kinakalimutan nila yun eh. Kaya nga nakalagay doon, in accordance with law. Sapagkat lahat ng batas na pinapasa ng Kongreso, pwede yung pawalang bisa pag ito ay lumabag sa saligang batas. Kasi kung basta isusuko mo lang ang isang tao, yan ay labag sa saligang batas. Hindi po pwedeng basta isusuko mo. Hindi yan manok, hindi yan aso, o hindi yan laruan. Tao yan, tao na may buhay, tao na may kalayaan. Kaya kailangan, bigyan mo siya ng pagkakataon, kaya nga nilatag ng saligang batas, yung tinatawag na due process. Merong proseso ang batas. Bago katanggalan ng kalayaan mo, bago katanggalan ng buhay mo, bago katanggalan ng iyong ari-arian, kailangan dumaan ka dyan sa proseso niyan. Ito mga gumagamit sa 9851, kinakalimutan nila yan. Hindi pa kasi from the very beginning lang, in the interest of justice. Ang ibig ko sabihin ng in the interest of justice, that is a legal precept or a legal principle that encompasses or encapsulates fairness, moral rightness. Ibig ko sabihin, kailangan yung gagawin mo ay naroon ang pantay-pantay ng pagkilala, naroon yung kabutihan, yung kawastuhan sa punto ng moralidad. Kaya nga tinatanong, in the interest of justice, ikabubuti ba sa ngalan ng katarungan? Ay hindi nga ako eh. Paano ikabubuti yun? Paano magiging makatarungan? Kung isusuko mo ang isang mamamayan na mayroon ka namang batas dito, mayroong prosedimento rito para usigin ka, ay hindi mo gagawin at itatapon mo doon sa mga dayuhan, bahala kayo doon. O hindi ba insulto sa atin yun? Sampal na sa ating mga mukha yun. Sinusuko natin mismo ang na mga dayuhan na wala namang jurisdiction, walang kapangyarihan dito sa ating bayan, pinagpipilitan na usikin ng isang Pilipino sa kanilang bansa, sa kanilang hukuman na meron naman ho tayo dito. O yan ang pinakapunto ng mga nabasa kaninang talata o paragraphs kaugnay sa ating article sa The Manila Times. Tuloy mo. Tapusin natin. Ayan, attorney.
There's also another condition imposed by Section 17 of RA 9851 that was conveniently ignored by the authorities, and that is the colatilia that states that any surrender and extradition of the aforesaid suspects and accused persons, the same must be in accordance with extradition laws and treaties. The extradition law requires that before a person is extradited, the government is obligated to file a petition for extradition in court and comply with the procedural requirements imposed by law. Only when the court grants the extradition petition will the person subject thereof will be surrendered to the requesting state. Both these aforementioned conditions are anchored on the Due Process Clause of the Constitution, RA 9851, insofar as it grants the government the authority to surrender a person accused of crimes against humanity must be in accord with the Due Process Clause of the Constitution before such authority is exercised. Any surrender or extradition of any citizen without complying with the mandatory requirement of due process is constitutionally infirm. The enforcement of the ICC arrest warrant goes against the very heart of the Due Process Clause of the Constitution. The Constitution gives the absolute command, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Due process simply means it hears before it condemns. Before a person is divested of his liberty, a judge of a competent court must personally determine the existence of a probable cause that the person may have committed the crime charged. Only then he be deprived of liberty. Outside of such judicial requirement compliance, no restraint on his or her person can be made. Any restraint that precludes freedom of action, as the Supreme Court succinctly ruled in the case of Mongkupa versus Enrile, GR number L-63345, January 30, 1986, is unconstitutional. Stated otherwise, the government or the president in particular cannot surrender suspected or accused persons of committing crimes against humanity to the ICC or to any country without the prior imprimatur of a Philippine court. Not only is it against our national interest, but it is also a thunderous slap and insult to our national pride for the ICC to impose its jurisdiction and authority over us. The country's sovereignty must be asserted and protected at all costs against any and all forms of assault, intrusion, interference, dominance, subterfuge, and subjugation. Ayan po. Madaling sabi, anumang otoridad dito sa ating bansa, ang maaaring magsuko nang hindi mo na pinadadaan sa due process laws. Yung due process, ang ibig kong sabihin, idaan mo sa hukuman. Pag hindi mo dinaan yan at sinuko mo, yan ay labag sa saligang batas, unconstitutional, constitutionally infirm. Kaya sabi ko, huwag tayong pumayag na tayo'y binubuli, tayo'y pinasasailalim sa kapangyarihan ng isang dayuhan na walang jurisdiction, walang kapangyarihan dito sa bansa sapagkat ito'y insulto sa atin, ito'y pagsampal sa mukha natin. Kailangan po tayong manindigan sa lahat ng uri ng pangihimasok ng dayuhan sa ating bansa. Kailangan tayong manindigan sa lahat ng ginagawa nilang paglabag sa ating soberentiya at sa ating integridad bilang isang malayang bansa. Kailangan po nating itayo ang lahing Pilipino. Huwag po tayong tatahimik. Yan o ang pinakabuod ng ating article. Punta na tayo sa ibang topic at malapit na tayong umalis. Yes, attorney. Ito, Attorney Sal, dahil nga maugong pa rin yung ang issue ng magkukudita na naman sa Senado. Inamin ni dating Senate President at Minority Leader Vicente Soto III na siya ang nagpasimula ng ideya na itulak si Senator Sherwin Gatchalian bilang kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pwesto ng Senate President. So ginawa ito ni Soto ang pahayag upang pabulaanan ang mga nagsasabing nananatili lamang siyang tahimik sa usapin ng liderato sa Senado. Ayon sa kanya, nakadepende pa rin kung makukuha ni Gatchalian ang sapat na boto bago ang plenary session ngayong araw. Samantala, sinabi rin ni Senator
Ping Lacson na may mga positibong developments sa planong pagpapalit ng liderato sa Senado. Pinabulaanan din ni Senator Soto ang aligasyon ni Senator Amy Marcos na may lihim umanong pagpupulong tungkol sa charter change at constituent assembly. Ayon sa kanya, simpleng hapunan lamang ito kasama ang ilang kaibigan at si Speaker Boji D, kung saan nabanggit lamang ang ideya ng Regional Senate Representation. Samantala, iginiit naman ni Senator Ping na kayang pamunuan ni Gatchalian ang impeachment trial ni VP Sara kahit hindi ito abogado. Aniya, moderator lamang ang Senate President at hindi nag-iisang magpapasya sa impeachment court. Ano po sa tingin ninyo ang masasabi nyo sa isyong ito na meron na namang parang maugong na haka-hakang palitan ang liderato ng Senado, Attorney? Kaya na ako na sinabi ko paulit-ulit, wala akong mahalaga yan, magpalit man sila ng presiding officer o Senate President. Wala ko yan. Kahit na sino ang presidente ng Senado, tuloy pa rin ang Senado, tuloy pa rin ang impeachment at ang botohan ay hindi ho manggagaling sa kagustuhan ng Senate President kundi sa bawat isa ng mga senador. Next topic. At ito rin, Attorney Sal, kung matatandaan mo last week ay